Kaya ngayong araw ating titingnan ang ikalawang chapter ng Kagura Bashi, ating alamin kung anong kapangyarihan ang nakatago sa 7 pinakamalakas na katana na ginawa ng mahusay na swordsmith na si Rokuhira Kunishigi. Ating aalamin din kung sino ang pumatay sa ama ng protagonist at maintindihan kung bakit kinuha ni Chihiro ang daan ng paghihiganti at maging isang killer, at ako ay gagawa kaagad ng pasubali na ito ay lumilitaw na hindi lamang siya hinihimok ng paghihiganti pero isang bagay na mas malalim pa kaysa dito. Kaya ang chapter ay nagpatuloy kung saan natapos ang nakaraang chapter, pinatay lahat ni Chihiro ang grupo ng Yakuza maliban sa kanilang leader para pigain niya ang impormasyon tungkol sa mga sorcerer, sinagot niya ang tanong ng leader sa pagsabi niyang wala siyang pakialam kung anong klaseng halimaw ang mga taong ito. At sapagkat ang pinakaimportante sa kanya ay ang kanyang buhay, ang leader ng Yakuza ay nagsimulang sabihin ang tungkol sa Hisako, pero sa sandaling may buka niya ang kanyang bibig para sabihin ang katotohanan, ang kanyang mukha ay mabilis na namimilipit sa sakit. Ilang mga ugat ang lumabas sa kanyang katawan sa mabilis na sandali, tinutusok ang lahat ng kanyang madaanan, dahil dito, mabilis na kumilos si Chihiro at sinira ang core ng tumutubong parang kahoy, pero ang hostage at si Shiba ay walang depensa laban sa matatalim na kahoy na lumalabas na ino-okupado ang loob ng gusali. Gayunpaman, sa sandaling ito, ipinakita ni Shiba ang kanyang abilidad, dahil doon nagawa niyang mailigtas ang nasugatang tao, sa isang kisap mata, sila ay nasa labas ng gusali, ito ay lumilitaw na si Shiba ay hindi isang hangal na tao na lumalaban sa masasamang tao nang walang anumang sandata, siya ay maaaring gumamit ng magic, at tila ang kanyang attribute ay specialized sa paggalaw ng mga bagay. Marahil ang karakter na ito ay may spatial magic kung ating isasangguni sa nakaraang karanasan sa Black Clover o sa iba't ibang uri ng magic type pero ngayon hindi ako sigurado sapagkat ang manga ay hindi nagsabi ng mas detalyadong impormasyon tungkol sa kanyang abilidad, at ang author ay malaya kung ano ang kanyang tatawagin dito. Ang tanging bagay na marahil malinaw ay si Shiba ay isang magician pero hindi kasali sa may tatlong grupo, dahil siya ay walang kaukulang marka, at ang lahat ng spell ng character na ito ay nagpo-focus lamang sa paggalaw ng mga bagay. Dahil kung titingnan natin ang abilidad ng may tatlong magician na ipinakita sa nakaraang chapter, nagagawa nilang magpalabas ng mga puno na may tinik, at ang spell na kanyang ginamit sa leader ng Yakuza para hindi magsabi ng impormasyon ay may parehong katangian. Pero ano pa man ang Kagura Bashi ay nagiging mas lalong interesante at least dahil maaari tayong umasa na ang mga karakter ay mayroong magkakaibang abilidad, ito ay nangangahulugan na paliwanag sa kanilang ranking at tuntunin ay hindi nagkakalayo. Kaya habang ang dalawa ay nasa labas ng gusali, nagawang mapahinto ni Chihiro ang tumutubong kahoy sa loob ng gusali, pero siya ay tila na-upset dahil hindi siya nakakuha ng impormasyon na kanyang kailangan, bagaman siya ay nanghinala ng parehong senaryo. Pero ang paggamit ng main character sa abilidad ng katana ang nagbigay ng fatigue sa kanya pagkatapos sinabi sa atin ni Shiba na sa kabila ng 3 taon ang nagdaan magmula noong trahedya, si Chihiro ay walang anumang karanasan sa pakikipaglaban. At ito ay pagkatapos na maipakita sa atin ang isang dalubhasang pagpatay ng kanyang kalaban na parang tinadtad na karne, kaya nakakatakot na isipin kung ano ang mangyayari kung si Chihiro ay may aktwal na karanasan sa pakikipaglaban. Pero ang nakakagulat ay ang pagtatanghal niya ng special sword technique na Abyssal Heaven at Nishiki, ito lamang ay basic na abilidad ng kanyang katana, dahil hindi pa namamaster ni Chihiro ang kanyang sandata at hindi pa niya magawang may palabas ang buong potensyal nito. Sa chapter din na ito ipinaalam sa atin ang tungkol sa nangyaring trahedya na nagpabago kay Chihiro, ang bahay at workshop ni Rokuhira ay pinuprotektahan ng barrier na nangangahulugang walang sinumang dayuhan ang maaaring makapasok dito. Pero gayunpaman, may mga taong maaaring magawang masira ang barrier na ito, at ito ay ang mga may tatlong magician, ang isa sa mga ito ay ang magician na ating nakita sa chapter 1, at sila ay pumunta sa bahay ng pamilyang Kunishigi para nakawin ang mga katana na ginawa ni Rokuhira. Ang mga katana na ito ay ibinalik kay Rokuhira pagkatapos ng digmaan ng city para hindi na magamit ang mga ito sa pagpatay, sinubukan ni Rokuhira na labanan ang mga villain, pero sa huli natalo sa mas malakas na kalaban. Kaya ang mga magician ay pinatay si Rokuhira at ninakaw ang 6 na makapangyarihang katana na nailagay sa mga kahon. Si Chihiro sa mga sandaling ito ay walang magawa para tulungan ang kanyang ama dahil sa panahon ng labanan siya ay natamaan sa ulo ng bahagi ng gusali na nagdulot para siya ay mawala ng malay.
At pagkatapos na ang pangunahing karakter ay nagkamalay, ang kanyang unang nakita ay ang walang buhay na katawan ng kanyang ama pero gusto ni Chihiro na tulungan ang kanyang ama na labanan ang kalaban dahil noong siya ay lumapit sa walang buhay na katawan ng kanyang ama, may katana siyang hinahawakan. Ang katana mismo ay hindi simple pero isa sa 7 huling katana na may magic na ginawa ni Rokuhiro Kunishige pagkatapos ng digmaan, at ang katana na ito ay may naiibang purpose kaysa sa unang 6 na katana. Ang unang 6 na katana ay ginawa ni Rokuhiro sa panahon ng digmaan ng city, at ito ay ginawa para pumatay. Ito marahil ang dahilan kung bakit ay sila ay naisil sa basement ng bahay ng pamilyang Kunishige, dahil walang anumang dahilan para gamitin ang mga ito sa panahon ng kapayapaan. At hindi gusto ni Rokuhiro na mapunta ang mga ito sa masasamang tao, sapagkat sila ay magdudulot ng paghihirap at kalungkutan sa mga inosenteng tao. Hindi niya gustong ang kanyang katana ay magiging kagamitan sa pagpatay, kaya nakita ni Rokuhiro ang ibig sabihin ng kanyang buhay sa paggawa ng isang katana na naidisenyo para magprotekta. Ito ang eksaktong sinabi niya sa kanyang anak sa nakaraang chapter noong minumulat niya ang kanyang anak sa kailaliman ng kanyang katana. Dahil dito, ang simbolismo ng goldfish ay naka-embed sa abilidad ng katana ay nangangahulugang swerte, pagmamahal at pag-overcome ng paghihirap sa Japanese mythology. Pagkatapos nitong trahedya, nangako si Chihiro na siya ay maghihiganti sa mga taong ito, pero ito ay lumilitaw na hindi lamang ito puot gaya ng ating inakala sa unang chapter. Gusto ni Chihiro na sabihin ang halaga at paniniwala ng kanyang ama, ang ibig sabihin na kanyang inilagay sa paggawa ng katana. Mula dito, ang aking opinyon ay hindi maipakita ni Chihiro ang buong kapangyarihan ng ika-7 katana, dahil siya ay may intensyong maghiganti, at hindi magprotekta, pero ako ay sigurado na sa pagpapatuloy ng plot ang kanyang pananaw ay mababago, at ang lahat ay mapupunta sa punto kung saan ang kapangyarihan ng ika-7 katana ay maihahayag. Pero sa huli ang daan papunta dito ay magiging mahaba at matinik, gayunpaman ngayon na ang kanyang layunin ay mahanap ang 6 na nawawalang katana at maghiganti sa mga magician na pumatay sa kanyang ama. By the way, marahil magagawa niyang magamit ang kapangyarihan ng ibang katana ng mas mahusay, sapagkat sila ay ginawa para pumatay ng kalaban, pero ito ay magiging posible kung magagawa niyang mapanatili ang kanyang dating kahinahunan. Samantala si Chihiro at Shiba ay pupunta sa Tokyo, dahil sa lungsod na ito may isang tao ang nakadiskubring siya ay nakakita ng Demon Sword na nangangahulugang ang kanyang nahanap ay magbibigay para makakuha ng importanteng impormasyon sa lokasyon ng mga Demon Sword, at dito natapos ang Chapter 2. Ang ikalawang chapter ng Kagura Bashi ay isang surpresa. Tayo ay naipakilala sa world building, sa lakas ng mga karakter, ang mga katangian ng Demon Swords at ang layunin ng pangunahing karakter. Ngayon ang magagawa lamang natin ngayon ay hintayin ang susunod na chapter na mailabas, kaya dito natin tatapusin ang video na ito. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe sa channel para sa iba pang anime content. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod kong video.